May isang bansa sa malayong silangan, upirangan ng perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat at welcome pong muli sa ating bagong episode ng Talakayan ng Tora at Tipan. At para sa lahat ng ating pong mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, samahan niyo kami muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa aklat ng banal na karunungan. Okay po, sinong reader natin ngayon? Simula na po. Ay, Okay po. Dali lang po. Kabanata 12. ako na. Sige ka na. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Sa taong matuwid, si Yahawa ay nalulugod, ngunit sa taong masasama, siya ay napupuot. Ang masasama ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang matuwid na babae sa kanyang asawa ay gaya ng putong na korona, ngunit ang masamang babae sa kanya ay dungis at kahiya-hiya. Ang kaisipan ng matuwid ay patas at wasto, ngunit ang masama ay mapanlinlang at tuso. Ang masamang bansa ay nag-uudyok ng dahas at kaapihan, ngunit ang matuwid ay nagdadala ng kapayapaan at katarungan. Ang hangal ay sa buhanginan nagtatayo ng bahay, ngunit ang marunong ay nagtatayo nito sa batong matibay. Kapag dumating ang unos, bagyo o lindol, tiyak na guguho ang bahay sa buhanginan. Ang mahusay na katwiran ay pinararangalan, ngunit ang baluktot na pag-iisip ay pinagsasabihan. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting dihamak kaysa nagkukunwang mayaman ngunit sa gutom nasasadlak. Nagkukunwang o nagkukunwaring mayaman. Ang ngunit sa gutom nasasadlak. Ang taong matuwid, kukunwaring mayaman. Kaysa nagkukunwaring mayaman, ngunit sa gutom nasasadlak. Ang taong matuwid kahit sa mga hayop ay nagmamalasakit, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang hangal na umaasa sa pangarap sa yaman ay salat. Ang masama ay kaibigan ng makasalanan. Ang mabuti ay naghahanap sa kapwa ng katwiran. Ang makasalanan ay nalalantad sa kanyang mga salita, ngunit ang matuwid ay pinararangalan sa kanyang mga gawa. Ang mabuting bunga ng tao ay batay sa kanyang mabubuting gawa o salita. Bawat mabuting gawa ay tatanggap
ng karampatang gantimpala. Ang kaisipan ng mangmang ay tila tama sa kanyang imahinasyon, ngunit ang matalino ay nakikinig sa payo ng marunong. Agad ipinapakita ng mangmang ang kanyang pagkainis, ngunit ang marunong ay maingat na nag-iisip ng makailang ulit. Sa saksing nagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Ngunit ang sinungaling na saksi ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ng matuwid ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa matamis na kasinungalingan, sakit ng loob ay gumagaling. Ang matapat na pananalita ay nananatili magpakailanman, ngunit ang kasinungalingan ay panandalian lamang. Ang pusong mandaraya ay nagbabalak ng kasamaan, ngunit ang matuwid ay magtatamo ng katarungan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligali. Kinamumuhian ni Yahweh ang kasinungalingan, ngunit ang matapat ay kanyang kinalulugdan. Ang matalino ay nagtatago ng kanyang kaalaman, ngunit ang mangmang ay nagbubulalas ng kahangalan. Kahangalan. Verse 24. Yan, ako. Ang masikap ay balang araw mamamahala, ngunit ang hangal ay mananatiling alila. Ang pagkabalisa ay nagpapabigat sa puso, ngunit ang kapayapaan ng isip ay nagpapalakas nito. Pinipili ng matuwid ang kanilang mga kaibigan, ngunit ang masama ay sumasama sa sinuman. Hindi mahintay ng tamad ang pagkain sa ihawan, ngunit ang masikap ay lalasapin ang masarap na kapalaran. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Yada. Yada. May mga komento ba, mga kapatid? Dito sa 27, parang hindi mahintay ng tamad ang pagkain sa ihawan. Ako ata naglagay nito, ikaw ba? Siguro dapat lutuan, no? Mm. Ngunit ang masikap ay lalasapin, ang masarap na kapalan. Bakit sa ihawan? Ewan ko, ewan ko, parang ako na ganun to eh. Anyway, lutuan na lang. Check nyo na lang kung ihawan yung 27. nararapat o lutuan. Wait. Opo. 12, 12, 13 ba? 12, 13? Oh, lutuan yata eh. 13 ba yan? Kasi pag ihawan, specific lang yun sa isang ano. Ano yan? 12, ano yan? 12:27. The lazy cannot wait for the animal to get roasted. Roasted kasi eh. Oo. The diligent will savor the deliciousness of the hunt. Ang layo. Layo nga. Pero parang the same na rin ang yung roast animal to get roasted. Hindi din Hindi mahintay ng tamad ang pagkain sa ihawan. Ngunit ang masikap ay lalasapin ang masarap na kapalaran. So, ibalik natin, ihawan. Oo, ihawan.
Hindi na animal eh. Pagkain na Hmm. lang. Ito yung yung thought niya. Mga kapatid, i-flash mo nga uli sa umpisa. Marami kasing magagandang dyan verse eh. Ayun, from 1 to, anong makikita na? 1 to 5. Anong mga, ayaw mapaalalahanan, ang matigas ang ulo. Right, ano? Okay, verse 4. Ang matuwid na babae sa kanyang asawa ay gaya ng putong na korona. Ngunit ang masamang babae sa kanya ay dungis at kahiyahiya. Usually, siya pang huli yung asawang ang huling nakakaalam eh, no? Pag yung may ginagawa yung babae. Ako, yung Hmm. dating pinagtatrabahuhan, napakaraming Kasi pag ang babae may sariling, yan, pera, mas maraming lalaki ang gustong ng aakit, naliligawan pa, no? Kaya, ano, magkukumari pa ang nangyayari niyan. Kaya maraming may Itong sampalan verse, sin. verse 7 sis, inulit ito sa 'di ba, sa gospel. Oo, patong matibay, Matthew 7 ata ito. Yung nagtayo ng ng bahay sa Bahay, Yung buhangin isa sa batuhan. ngunit ang marunong ay nagtatayo ito sa batong matibay. Hindi Oo. neto. Oo. Ano sis? Nagtatayo ito sa batong matibay. Nito. Kung neto, itinatayo yung bahay, itinatayo Ang ang hangal bahay ay sa neto. buhanginan nagtatayo ng Dapat bahay. ito. Ngunit ang marunong ay Ngunit nagtatayo ang marunong ay nagtatayo neto. nito nga. Oo, Kung tama. neto, dapat ito. Pero kung neto ang gagamitin, itinatayo ang bahay neto sa batong matibay. Itinatayo. Oo, Parang dapat. parang Kung neto ang combination ito ng gagamitin, itinatayo neto sa batong matibay. general siya, wala siyang Itinatayo Itinatayo. ang bahay Ngunit nito. ang marunong ay itinatayo ang bahay neto sa batong matibay. Okay. kasi Yan. parang at saka ito, kaya Ngunit dito. ang marunong ay Kasi nagtatayo din yung sa first line. So, nagtatayo yung sa second line. Parang ang hangal ay sa buhanginan nagtatayo ng bahay. Ngunit ang hangal, ano ba yun? Ang Ngunit ang marunong marunong ay ay nagtatayo nagtatayo. nito sa batong Nagtatayo matibay. ito. Tanggalin na lang yun na nagtatayo ito sa bahay, sa batong matibay. Ganon na lang. Ngunit ang marunong ay sa batong matibay. Oo, ganon na lang. Nagtatayo ito. Tanggalin na yung Baka kasi mabago ang konteksto, sis. Oo. Ang sabi ng mensahero kasi, ako din pa, shortcut. Sabi niya, di ba lang paulit-ulit basta malinaw? Hindi malilito Oo. ang tao. Kasi pag Marunong ay sinortcut sa mo, batong matibay. okay lang yung pareho kasi, ang sabi naman sa Oro kasi, baka later on kung anong isingit nila, i-generalize, may iba ang interpretation. Kaya mas mabuti daw paulit-ulit, basta malinaw. So, okay lang yung pareho nagtatayo ng bahay. Ngunit ang marunong ay nagtatayo nito sa batong matibay. Ibig sabihin nito, nung bahay. Oo. Okay lang yung nagtatayo ulit.
Kasi kasi ako din mahilig ako mag-shortcut eh. Pero Oo, sabi niya, di ba nagtatayo. paulit-ulit, sabi ng Nagtatayo mesero. ito, hindi neto. Ito, nagtatayo ito Kasi kung sa ito batong sis, matibay. ngunit ang marunong ay Ito, nagtatayo ito. oo, So, hindi sino neto. yung tinutukoy ng ito? Oo, ang neto, mayroon sanang bahay. Pero Oo, dahil ng wala ng bahay. bahay kasi nagtatayo ito sa batong matibay. So Ngunit ang ito. marunong Pero nagtatayo parang ito tama sa naman batong siya. matibay. Wala akong Oo, nakita yan. ano. Ayan, okay na. Ang hangal ay buhang. Okay. Nagtatayo ito. Ibig sabihin, yung marunong. Hindi, sis. Kung Yung neto, bahay ang ano dyan. oo, kung neto, may bahay, May N itinatayo yan. neto. Yun, bahay yun, tinutukoy doon kung neto. Oo, bahay nga Sa batong sis. matibay. Bahay naman talaga sis ang tinutukoy. Okay, may N. Oo, O kaya dapat may N. oo. Hindi kasi iba na yung ano. Kasi yung nito, ang tinutukoy ng nito, yung bahay. Oo nga. O Kaya iba alisin na lang dapat yung natin. Ngunit ang marunong ay itinatayo neto. ay Ganon. nagtatayo Dapat. ng bahay para Sa malinaw. batong matibay. Oo. Hmm. Itinatayo ang bahay neto. Hindi na, okay na yan. Ngunit ang marunong ay nagtatayo ng bahay sa batong matibay. Oh, ayan, pwede pa yan. Malinaw, di ba? Oo. Wala na yung ito nito. Ngunit ang marunong ay nagtatayo ng bahay sa batong matibay. Ayan, okay. Kapag dumating ang unos, bagyo o lindol man, tiyak naguguho ang bahay sa buhanginan. O yung sa buhanginan, guguho. Kasi ano yan, compound sentence yan. Dalawang sentence na independent. Dito naman sa sa verse 8, katuwiran ba o katwiran? Ang mahusay na katwiran ay pinaparangalan. Tama naman na. Ang mahusay na katwiran, pinaparangalan. Ngunit ang baluktot Katwiran, na hindi. Oo. pag-iisip Kasi ay pabaluktot na pag-iisip naman yung opposite niya. So, okay naman siya. Tama yan, okay Verse yan. 18 na natin yung 8. So, wala na itong you. Wala nang katuwiran. Katwiran. Verse 12 yan, no? 8. Wait, tingnan natin sa English. Okay naman, Men are okay. praised according to their reasoning. Tama, katwiran. Reasoning eh. Okay. And the one with a twisted mind is rebuked. Okay. Tingnan mo, ang taong matuwid kahit sa mga hayop ay nagmamalasakit. Ngunit ang masama, kahit kanina ay sadyang mabagsik, mapatao man ng hayop, mabagsik talaga. At ito, verse 9, ang maralita nagsisikap ay mabuting di hamak, kaysa nagkukunuwang mayaman, ngunit sa gutom nasasadlak. At ito mga ano to may sinabi doon ng ano ko, yung mga Tama ewan yan. ko, hindi ko naman nila lahat. Sabi yung mga ano daw, pinagko-compare nila mga probinsya, pag yung mga Cebuana daw. Makaporma lang, pero ang ulam ay ano, kahit walang laman ng sikmura. Iba naman, sabi yung mga nasa Makati daw. Di ba? Parang yung Sosyal. Pero ang ulam bagoong. Di bali na daw mag-ulam ng tuyo. Meron din hawig niyan Yung pabungga-bungga ng birthday ng Basta anak. makaporma lang. Tapos, makapurma lang, tapos yung pala'y inutang. Isang taon na
Kahit Bibigyan ng mangutang, basta makaporma lang. Pag mga Oo. piyesta, no? Kaya Piyesta, nga yung mga ipang kapistahan na yan, ako, pagkatapos ng piyesta, ang laki ng problema nila. Oo. burden. Inutang lahat yung panghanda. Pero sa ano namin noon, hindi. Nung mayor ng lolo ko, yung pensyon ng tatay niya, pati pensyon ng pati share ng mga kapatid niya, bawasan niya. Pinakain niya buong bayan. Yan ang panghanda ng piyesta, buong bayan naman kakain doon sa bayan. Isang araw, one day millionaire. Hmm. Pero sarili niya, hindi katulad ng iba. Kagaya niyan, pag may pistahan, yung mga kamag-anak galing sa kabilang baryo, hindi pa piyesta sa kanila. So, itong mahirap, sabi nitong mga kamag-anak, ay, diyan kami sa inyo sa piyesta. Walang panghanda si kamag-anak na may piyesta. Mangutang. Nangutang ng pambili ng isang baboy para lang may maipakain doon sa kanyang mga bisita na galing sa ibang Grabe. baryo. Pwede naman sabihin, ay hindi wala akong budget Pwede naman sabihin ganun no? Oo, hindi mo pwedeng sabihin wala kaming panghanda. Kasi Ganun tradisyon nga bawal. nila yun. Oo. So, expected Buti na lang nila tayo, wala na tayong ganyan. kapag piyesta, talagang pinaghahandaan. Biruin mo yung mga tiyahin ko, mag-aalaga yan ng baboy para lang katayin sa piyesta. Tapos pagkatapos ang daming high blood, no? Ganun Na high nila blood. pinahahalagahan ang mga piyesta. Pero Itong nakalimutan mga talaga yung mga totoong kapistahan. Itong mga kasabihan na ito ay totoo sa buhay, no? Oo naman. Gabay natin kasi ito sa pang-araw-araw nating buhay. Anto ka na, sis. May sound effect pa no? Mhm. 14. Okay, verse 15. Ang kaisipan ng mangmang ay tila tama sa kanyang imagination lang. Ngunit ang matalino ay nakikinig sa payo ng marunong. Nagre-reflect, di ba? Baka nga, may mas tama yung sinasabi nito. Samantala, ang mangmang, imagination niya lang na tama siya. Sabi ng nga, 'di ba, ang hangal, durugin mo man daw ay hangal pa rin. Hindi mababago yung kanyang kahangalan kahit durugin mo siya. Ito, verse 16. Agad ipinapakita ng mangmang ang kanyang pagkainis. Pag kinokorek siguro, sinasabi mo yung ibang salungat na sinasabi niya. Ngunit ang marunong ay maingat na nag-iisip ng makailang ulit. Inaano niya, siya saliksik at pinag-aaralan ang lahat ng nilalatag na no? Parang naalala ko na naman yung sinabi nila. Meron pa bang hihigit sa karunungan namin? 'Di ba? Follower ba yun ng mesero? Sinasabi mo, sis? Hindi nga. O ginagamit lang pangalan ng mesero? Oo nga, ginagamit kasi sila daw ay masyadong malapit sa mensahero. Kaya naipasa ng mensahero sa kanila ang karunungan. So ngayon, nung nalaman nila na mayroong magtatalakay ng Torah, bakit kailangan pa ba namin ng Torah? Mayroon pa bang hihigit sa karunungan na iniwan ng mensahero? O? 'Di ba yan ang nila, ang bungad sa atin? Pero parang never nabanggit ng mesero yung sila, no? Hmm. Wala nang
sa araw-araw nating kausap, pero walang nababanggit ang mesero na yung binigay Oo. siya ng kaalaman. Kaya nga eh. Yan ang claim nila noon eh. Nung nandun tayo sa South. Na, Oh, na mayroong, kumbaga, sila ang pinagkatiwalaan ng mensahero. taga South ba yon? Hindi. Pero malapit. Hmm. Yun ang inaano nila dahil malapit sila. Hmm. Diba, nag-warning naman, warning nga. Huwag kayong lalapit kasi baka kayo malaglag. Yung iba nga, yung isa nga, merong kasalo pa nila sa isang pinggan eh. Nasa na ngayon? Yun nga eh. Kaya sabi ng mensahero, huwag kayong Yung didikit mga sa akin. nagsasabing madikit, kaya wag mong sabihin na close. Di ba sabi ng mahal na mensahero, wag niyo sabihin na close kayo sa Oo, akin. walang close sa kanya, walang close Walang close sa close sa kanya. kanya. Wala akong tinatangi. Walang close sa akin. Di ba sabi niya? Oo. Lahat kayo pantay. Kung sino yung namumuhay sa katuwiran, yun ang kanyang pinoprotektahan. Oo. May nag-aano na close daw sila, close. Yun nga Samantalang eh. wala naman mensahero. Kahit na ano ko pa, sabi ng ganun. Itong verse 18. Ang matalas na pananalita ng matuwid ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa matamis na kasinungalingan, sakit ng loob ay gumagaling. Tingnan natin kung ano. Sa the words of the righteous pierce like a sharp sword, but the tongue of the liars brings brings soothing lies. But the tongue of the liar, tagalin ng S. But the tongue of the liar brings soothing lies. Hindi, soothing lies, hindi nagpapagaling. Ngunit sa matamis na kasinungalingan, Sakit ng loob ay gumagaling. hindi, hindi. Ang loob, hindi gumagaling eh. Nagpapagaan siguro ng kalooban. Oo. Ay, nambobola. Shoots. Matamis na kasinungalingan ay nagpapagaan ng kalooban. Tama ba yun? Ay, hindi. Parang hindi rin, ano? Hindi. Ang matalas sa pananalita ng matuwid ay sumusugat ng damdamin. Ngunit, matamis na kasalingan, sige, i-marker ko na. Wala akong maisip na word eh. Sakit ng loob ay gumagaling. Ng panandalian. Ng panandalian. Sakit ng loob ay panandalian. Ay Gumagaling ng panandalian. Oo. Medyo mahaba lang. Yun nga. Pero at nawala sa rhyme. Sa bagay, okay lang. Ngunit sa matamis na kasinungalingan, okay, kaya lang medyo sakit mahaba. ng loob ay gumagaling ng panandalian. N-A-N-G. Nakapag nambobola lang, ano? Two-edged sword talaga ang pag katotohanan sinabi mo. Para minsan, pag nagsalita,
minsan nakakasakit na lalo, lalo Oo. na pag sabi nga niya, siya ay alcohol. Masakit pag meron kang sugat, pero pag wala kang sugat, wow, ang sarap. Oo. Refreshing. Sabi niya. Ayan sa verse 26. Pinipili ng matuwid ang kanilang mga kaibigan, ngunit ang masama ay sumasama sa sinuman. So dapat talaga pipiliin mo yung yung mga makakasama mo. Mm-mm. Kasi kung sino daw ang kasama mo, magiging katulad ka rin nila. Nakikisama kasi ako di ba? Hindi maalis yan. Kasi Hmm. mahilig pala mga manginginom pala. Di natural, magiging papainom ka. O mga Kaya nga sabi, di ba may sindikato pala. kasabihan na sabihin mo kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Mm-mm. Di ba yon? Oo. Mahirap kasi sabihin pa na, ay bali, ako, i-influensyan ko sila. Ako ang magiging na. Buti sana kung gano'n ang mangyari, baka ikaw ang malid nila, Paano kung Hindi ikaw ikaw ang mag-leader. mahatak? Oo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, makikisama ako sa kanila kasi hahatakin ko sila. Oo. Kung ikaw ang mahatak. Sabi nga, ang negative ay mas malakas, di ba? Kung sa magnet, Oo. Mm. ang negative ay mas malakas ang hatak. Hindi mo na alam kung hanggang kailan yung pakikisama na mo, Hmm. ginagawa mo. Tell me who you are. Hindi. Tell me who your friends are. Tell And me I who will your tell friends you who are, you and I are. will tell you who you are. Hmm. Okay, so proceed na tayo. Kabanata 13. Mga readers, Okay na po. opo. Oh. Kabanata 13. Ang anak na marunong ay nakikinig sa turo ng ama. Ngunit sangal ay walang halaga ang mga paalala sa kanya. Ang matuwid ay nilalasap bunga ng mabubuting gawa. Ngunit ang masama ay puro karahasan ang kanyang tinatamasa. Ang maingat sa kanyang pananalita, buhay ay iniingatan. Dito sila nagkaka. Ngunit ang taong madaldal, sarili ay ilalagay sa kapahamakan. Ang matakaw ay laging gutom at hindi nasisiyahan. Ngunit ang masikap ay nag-uumapaw sa kasaganaan. Ang matuwid ay nasusuklam sa kasinungalingan. Ngunit ang masama ay nalulugmok sa kahihiyan. Ang mabuti ay iniingatan ng kanyang katwiran. Ngunit ang mapagkunwari ay ipinapahamak ng kanyang kasamaan. May nagpapanggap na mayaman, ngunit salat naman. At may nagpapakumbaba na tila dukha, ngunit puno ng yaman. Ang yaman ng tao ay katumbas ng kanyang buhay. Ngunit sa dukha ay walang pagbabanta. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw
ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagdudulot ng karunungan at kapayapaan. Ang kayamanang tinatamo sa daya ay madaling nawawala. Ito yun eh. Ngunit ang kayamanang inipon at pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban. Ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang sumusuway sa matuwid na utos ay mapapariwara. Ngunit ang sumusunod ay tatanggap ng gantimpala. Ang turo ng marunong ay bukal ng buhay. Ang mabuting pangunawa, hatid ay makabuluhan. Ngunit Verse ang 14, maling bro. pag-iisip ay Verse patungo 14. sa kapahamakan. Hindi mo nabasa yung second line. Pakiulit. Verse 14. Pakiulit po. Tuloy po ba? Hindi kumpleto yung verse 14, bro. Verse 14 lang bro, pakiulit. Kaya na lang po magbasa at nahihilo pa ako. Si Salty, pakituloy na lang. Ang Wala po. turo ng kasi Sis Maria. Sige po, nasan po? Ang turo ng marunong ay bukal ng buhay. Ito ay nagliligtas mula sa bitag ng kamatayan. Ang mabuting pangunawa, hatid ay makabuluhan. Ngunit ang maling pag-iisip ay patungo sa kapahamakan. Ang masikap ay gumagawa ng may katalinuhan. Ngunit ang hangal ay nakikilala sa kamangmangan. Ang bulaang mensahero ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang matuwid na sugo ay nagkakamit ng karangalan. Ang pagtanggi sa disiplina ay naghahatid ng kahirapan at kahihiyan, ngunit ang disiplinado ay aani ng yaman at kadakilaan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit sawing pagnanasa, kalungkutan ang dala. Ang nakikisama sa marunong ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang kasamaan ay hinahabol ng kapahamakan, ngunit ang matuwid ay hinihintay ng kabutihan. Ang yaman ng matuwid ay pamana hanggang kaapu-apuhan, at sa mga matuwid ililipat ang ipong yaman ng mga makasalanan. Ang bukid ng dukha para may makain ay inaararo, ngunit bunga nito ay walang katarungang inaagaw. Ang pamalo ng disiplina ay tanda ng pagmamahal ng magulang, ngunit ang nagkakait nito sa anak ay isang pagkukulang. Ang matuwid ay kumakain ng may kabusugan, ngunit ang masama ay laging gutom at hindi nasisiyahan. Yada. Yada. So dito nabanggit dito na ang pagdidisiplina sa bata, 'di ba oh? Ang pamalo ng disiplina ay tanda ng pagmamahal ng magulang. Ngunit ang nagkakait nito sa anak ay isang pagkukulang. Pero sa panahon natin ngayon, binaliktad na ito. Bawal na ang pamalo sa bata. Bawal nang sawayin, 'di ba?
Kasi maa-accuse ka ng child abuse. Pero nakasulat dito na kailangan mong paluin ng bata kung siya ay gumagawa ng mali. Hindi masama ang mamalo sa bata kung ito ay pagdidisiplina. Kasi nagpapakita ng pagmamahal sa bata. So yung mga Siguro bata kung na talagang na hindi nakatikim ng pamalo, nagiging palalo. depende yun sa bata. May bata namang hindi ano eh. Oo, depende na nga sa bata. May Pero mga ngayon, bata. 'di ba, inalis ito ng ating gobyerno, Oo. yung pagdidisiplina sa bata. Kasi i-accuse ka ng child abuse. Dahil doon sa batas ni Pangilinan. Kahit nga mga teacher ngayon, bawal nang mamalo sa bata. Bawal na magdisiplina sa bata. So, Pero meron nagawa talaga pa. mga magulang na mabagsik. Oo, yun nga. Pero sinasabi naman dito, iba naman yung pagpalo ng pagdidisiplina sa pamalo ng pag-aabuso. So verse 22 na ulit-uli yung the wealth of the wicked will be Oo. transferred to the righteous. Ang yaman ng matuwid ay pamana hanggang kaapu-apuhan. At sa mga matuwid, ililipat ang ipong yaman ng mga makasalanan. Ipong yaman ng mga makasalanan. Na-transfer na ba? Hindi pa nga eh. Minsan nga sabi ko, hinihiling ko na lang, sabi ko, aba, ibigay mo na lang po sa amin yung mga itinatapon ng mga masasama sa sugalan. Di ba? Oo nga, no? Hindi, yung kanilang di pa nga naiipon eh. Lahat ng Tinataya na iniipon eh. nila, tinatapon na lang nila at pinapatalo sa sugalan eh. Mm, Kasi hindi naman nila pinaghirapan yung pera. Yun. Kaya kung makagasta sila, wala silang pakundangan. Tsaka yan eh. Ah, laundering, money laundering yan. Hmm. So, verse 18, verse 18, ang pagtanggi sa disiplina ay naghahatid ng kahirapan at kahihiyan. Ngunit ang disiplinado ay aanin ng yaman at kadakilaan. Oo, yung mga simpleng pag wala kang disiplina, simpleng pagpasok ng tama sa oras, 'di ba? Yung pag may assignment ka, di mo Yung ginagawa. disiplina sa sarili. Oo. So, how much mo, paano ka bibigyan ng malalaking at gagantipalaan ng malaki eh? Kung yung mga simpleng bagay na yun, hindi mo kayang gawing ng kusa. Kailangan pa sa no? So, kailangan self-discipline talaga. Be present, di ba? Pag kinakailangan, nandun ka. Kung reliable ka ang tao. Pag sinabi, dadating ka ng 9, 10:30 na, wala pa. Saan yung makikita na yun sa reliance sa'yo? Itataya ko ba ang buhay ko sa ganitong klaseng tao? O itataya ko ba ang aking negosyo sa ganitong klaseng tao? Sa oras na lang o sa paghawak ng pera o kaya yung madaling magalit, hindi kinokontrol ang emosyon. Paano na lang yung ipagkakatiwala ko ba yung isang mahalagang bagay sa ganitong tao? Tapos yung 17, ang bulaang mensahero ay lumilikha ng kaguluhan. Naku, ang dami niyan, no? Ngunit ang matuwid na sugo ay nagkakamit ng karangalan.
Maraming nagme-mensa-mensahero ngayon diyan sa nakita ko sa online, mga nababasa ako. Nagkakagulo lalo. Kaso mo, ginawa nilang bula ang Ano? mensahero yung ating mensahero eh. Inumin daw ni Papang mo? Oo. Naibigay mo na? Ha? Okay. Okay na po. Ito. Verse 8 na lang. Ang yaman ng tao ay katumbas ng kanyang buhay. Ngunit sa dukha ay walang pagbabanta. Yung kaya mong mayayaman, lagi kailang may security guard, may CCTV ang bahay. Parang lagi silang takot na manakawan, umaagaw ang yaman, di ba? May mga may insurance. Samantala mga dukha, maiwan mo man niya yung matulog mo ng bukas ang bintana. Walang di ba yung mga ninuno natin, sa kubo lang, wala pa mga aircon. Bubuksan lang yung bintana para may fresh air. Wala silang kinatatakutang mananakaw sa kanila. Nakawin Noon, nila na yung sis. diba? Baka ngayon hindi na, marami na. Noon may Noon sa takot, probinsya. ngayon walang takot. Ngayon wala nang takot, sis. Oo. Ngunit sa dukha ay walang pagbabanta. Ibig sabihin, iba kasi wala pa, ngayon kasi may mga drugs na, di ba? Kahit wala Tsaka kang noon po, wala pong gaanong gamit. Ngayon po kasi, ang Oo, dami nang sa may kubo. cellphone kahit mahirap. Kaya pinapasok Oo. na ngayon kahit mahirap. Kasi maraming cellphone. At Nagulat saka, nga ako, may batang sa likod ng jeep. May cellphone. oo May nga cellphone siya pero wala siyang tsinelas. Batang yun. Natawa ako eh. Nakamotor ako, tinuturo ko. Okay ka. May cellphone ka pero wala kang tsinelas. Natawa din siya eh. Ang dungis ng bata. Pero may cellphone. Nagaan na Talaga siguro naman. yan. Siguro pag namamalimos, wala akong barya. Hindi, may QR code ako. Wala kang lusot eh. Wala akong barya. Wala akong coins. May QR Ang code po ako. gagaling. Parang Ang gagaling nila. Parang si Japan, ganyan ang mga Technology. China. Sa China, si Japan, ganyan ang kanilang mga Grabe naka-QR mga lang. bata. Maraming Nakakatuwa. malimos. Darius. Babanta. So, mapalad pa rin tayo na kapag jeep tayo. Mayayaman, di na pwedeng natatakot silang mag-jeep or mag-joyride, no? Makidnap. Ay, Hirap nako. po mga Nakakatawa talaga. Akala ko na wala ako kanina eh. Kaya nagtanong ako kung okay na. Verse 6. Okay na po. Okay po. Kabanata 14. Ang matuwid na babae ay itinatatag ang sariling bahay. Ngunit ang mangmang ay winawasak ang sariling buhay. Ang taong nagpapasakop kay Yahawa ay namumuhay ng matuwid. Ngunit ang mga humahamak sa kanya, landas nila ay lumilihis. Ang mga masama at hangal na salita ay nagdadala ng kapahamakan. Ngunit ang mga salita ng karunungan ay nagdudulot ng kapayapaan at kapanatagan. Kung saan walang baka, sa kamalig ay walang aalagaan. Datapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi ay hindi magsasalita ng kasinungalingan, ngunit sa bulaang saksi ay bumubulwak ang kasinungalingan. Ang mapagmataas ay nag-aaral pero hindi natututo, ngunit madaling maturuan ang taong may talino.
Iwasang makisama sa mga taong hangal, pagkat sa kanila ay walang mapupulot na aral. Ang dunong ng masikap ay gumagabay sa katwiran, ngunit ang kamangmangan ng hangal ay umaakay sa kalikuan. Ang mga hangal ay kinukutya ang mga handog para sa kasalanan, ngunit sa mga matuwid ay matatagpuan ang mabuting kalooban. Walang makikita ang pagsasaya o kaligayahan sa pusong puno ng lungkot at kabiguan. Ang tahanan ng masama ay masisira, ngunit ang bahay ng matuwid ay di magigiba. May daang sa paningin ay tila katwiran, ngunit sa dulo ay patungo sa kabuktutan. Sa gitna ng tagumpay, puso ay maaaring madama ay kalungkutan, at pagbubunyi ay maaaring magwakas sa panambitan. Ang masama ay tiyak na tatanggap ng kanyang kaparusahan, at ang matuwid ay ganap na gagantipalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng maingat ang buong katotohanan. Ang matuwid ay sumusunod kay Yahweh at lumalayo sa kasalanan, ngunit ang masama ay palalo at nagbabanal-banalan. Nakagagawa ng di nararapat ang taong mainitin ang ulo, at ang masama ay nag-iisip ng kasuklam-suklam na plano. Ang taong mangmang ay nagmamana ng kahangalan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang mga masama ay yuyukod sa harap ng matuwid, at sila ay magsusumamo sa kanyang pintuang nakapinid. Ang mapag-imbabaw ay iwas sa kapitbahay na salat, pagkat nais nilang mapabilang sa mayayaman at sikat. Isang kahihiyan ang hamakin ang mahihirap, ngunit isang kapurihan ang sadukha ay tumatanggap. Ang nagpaplano ng masama ay nahuhulog sa sariling bitag, ngunit ang mabuting gawa, pag-ibig at seguridad ang gadimpala. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita ay gawain ng mayabang. Ang korona ng matalino ay ang kanyang karunungan. Ang putong ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Sa tapat na saksi, ang inosente ay naliligtas, ngunit sa salita ng sinungaling, buhay nito ay nagwawakas. Ang sumusunod at gumagalang kay Yahweh ay may matibay na tanggulan, at sa kanyang mga anak, ito ay magiging matatag na kanlungan. Ang pagsunod kay Yahweh ay patungo sa bukal ng buhay, at nagliligtas sa tao mula sa patibong ng kaaway. Ang dami ng nasasakupan ng hari ay kanyang karangalan. Ngunit kung walang pagsunod, ito lamang ay mga kahihiyan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Nagpapahaba ng buhay ang isip na tahimik, ngunit aabot sa buto ang bulok ng taong may inggit. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa alahayam, ngunit ang matulungin sa mahirap, si Yahweh ang pinararangalan. Sa trahedya, ang kasamaan ay nawawalan ng pag-asa, ngunit sa bingit ng kamatayan, ang matuwid ay ligtas sa piling ni Yahweh. Sa may pangunawa, nananahan ang karunungan,
at ang presensya nito ay nararamdaman kahit ng mangmang. Ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang pandarambong naman ay naghahatid sa kahatulan. Ang hari ay natutuwa sa masunuring lingkod, ngunit sa utosang suwail, siya ay napupuot. Yada. Yada. Mahabang ano to, maraming ano dito. Meron lang akong i-correct dito. Sa verse 13, sa gitna ng tagumpay, maaaring madama ng puso ay kalungkutan. At pagbubunyi ay maaaring magwakas sa panambitan. Maaaring madama ng puso madama ay kalungkutan. ng puso. Puso ay kalungkutan. Balik. Para ang gulo kasi. Okay. Ito to, verse 15. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng maingat ang buong katotohanan. Parang ganito ang nangyari dun sa mga kaya madaling brainwash yung ating mga kasamahan. Kasi hindi naman nila muna pinag-aralan ng ang Torah, di ba? Hindi sila naging truth seeker. Oo, hindi na siniyasat yung sinasabi. O nakalimutan nila yung mga warning ng mensahero. Na huwag kayong maging kalapati. Kaya nga hindi lahat ng napapakinggan ay tama. Kailangan Kasi maganda sinasatin mo din. Oo. Kaya lang kasi ang ginawa kasi nila, inisa-isa nila ang bawat tulad kay Bro Mario. Bago pa sila nag-press release, may sinabi na sila, kunwari, inside info. Yan, isa-isa na nila. And then, ma-share ko lang, tanda-tanda ko noon, kung kailan na-download na brainwash ang abogada. Kasi meron kaming dinalaw na isang linggo yun eh. Tanda ko, 3 kami, may pinuntahan kami na isang, nagtataka ako, siya, Ophirian, pero hindi siya umaatid sa mga kapistahan. Mataas na rango pala sa builder siya. Admitted niya builder siya. Yung Mason Nurin. Tapos dinalaw namin kasi sabi, nagkasakit daw. Dinalaw namin. Alam mo yun, Sis Dalia? Tanda mo kung sino yun. Oo, alam ko. Tapos, hospital. Pero nung dinalaw namin, papansin mo is completely healed naman yung pinakita niyang na-operate siya sa ulo. Pero parang ang bilis naman mag-heal nun. Tapos yung kanyang ang dami nilang idolo. Pero yung mga idol na yun is mga Chinese, Buddhist, ganyan. Kasi sa white daw niya yun. So, okay lang yun, no? Then right after, pumunta kami ng sa malaking bahay. And then, yung namumuno doon, wala na ang mesero that time eh. Para ano pa lang ngayon inaano nila sino ang susunod na hari, parang ganon, na parang ni-encourage siyang maging siya naman daw maghari, parang kinikwento niya. Tapos pumunta kami sa ginagawa pa lang noon ang templo. Marami pang gumagawa marami pang hindi pa tapos, kumbaga structure pa lang, wala pang finishing, gano'n. Tapos so syempre maingay. Na ito akbay-akbay nang namumuno ang abogada. Nakaharap sila nasa push sa doon sa harap. Nasa loob kami ng templo, pero
nakaharap sila dun sa supposed to be magiging dakong kabanal-banalan. Na ang sinabi ng isa nating kapatid, naging portal daw. Tapos, ang tagal nila nag-usap, nangawit nga kami, may kasama pa kaming isa na revisionist. Palikod-libad lang kami, ni-inspection namin, akit pa na ako. Pero, itong akbay-akbay niya ang yung namumuno ngayon, akbay-akbay niya ang tatakaw din sila napapagod, taga-taga nila katayo na akbay-akbay niya, tapos binubulungan siya, daming kinikwento, daming ganun. Tapos ang abogado, nakatayo lang dire-diretso nakatingin sa may, towards sa dakong kabanal-banalan. Tapos kami, so syempre, out of kasi, kasama siya sa apat na sulok ba yun? Kasama siya sa, yung abogado, kasama sa apat na sulok eh. Pero may Jesus sila apat na sulok. So hinayaan lang namin. And then pauwi na kami kasi siya ang nagda-drive sa kanya na abogado. Tahimik na siya. Hindi na katulad nung session namin. Ibang-iba ang mood niya. Nung pumunta kami ng Kasili at saka pabalik. Kasi sabi ko, ano kaya ang and then, kasi nung nandun sa maya ang tawag nung namumuno sa kanya, nung nandun pala kami sa doon sa Masunurian. So, kaya pinapunta kami right there and then, pinapunta kami sa, may pupuntahan tayo, gano'n. Wala yun sa, itinerary namin na pupunta kami ng Kasili. Sumama na rin kami. Wala, naalala ko lang. Bakit mo nga ba naalala yun, mga kapatid? Ano ba yung verse na pinagsimulan natin? Yun, yung madaling maniwala. Ngunit sinisiyasat ng maingat ang buong katotohanan. Kaya lang kasi yung para siyang, siguro may, na naniwala agad siya sa mga narrative. Hindi ko alam kung may kasamang, yun, hypnotism or whatever, kasi hawak sa balikat niya eh. Hindi tinatanggal ang So, ayun nga, ang naging spokesperson nung pagdating ng November 1. At galit na galit siya sa Menser. Samantalang, yung abogado niya, yan ang paborito, laging lahat ng papagawa ng mesero sa kanya. Kumbaga, di ba, tanda mo sis? Oo. Marami akong malaki din ang pasasalamat ko dahil ang laki ng kanyang sakripisyong binigay si Mesero. Kahit may trabaho siya, nagpupuyat siya para sa atin, no? So, pero siguro nakita ng mesero ang pagkalalagyan niya. Kaya, pero mabuti na lang at hindi tayo ganun kalapit sa mesero. At naiwasan natin mga ganung pangyayari na ma-target ka, no? Yun lang po. Ano pa yung mga sinasabi niyo mga kapatid? Na ito verse 2. Ang tao nagpapasakop kay Yahweh ay namumuhay ng matuwid. Ngunit ang mga humahamak sa kanya, landas nila ay lumilihis. Ayan, ang mga... so, hindi na tayo magtataka kung bakit lumilihis yung mga humahamak. Kasi kasama yun sa black propaganda eh. Pwede nang kaya lang may mga bansag pa silang mga pangungutya pa na black propaganda talaga eh, no? May mga bansag pa silang itinawag, mga pangungutya pa eh, no? Kaya sila ay nalilihis. Kayo po mga kapatid, ano ang inyong mga reaction? Sis, sis, yung mga verses na baka meron sila makita. Dito sa verse 4, kung saan walang baka, sa kamalig ay walang aalagaan. Datapot sa maraming baka, sagana ang anihan.
Ano ang pagkakaintindi nyo dito mga kapatid? May trade-offs, no? Ay naku, mag-aalaga pa ako ng ganyan. No? May trade-off siya eh. Pero, mas malaki ang ano. Parang magsusumikap ka. Oo, kasi pwede ka naman na, melata na lang dyan. Pero pag nagsumikap ka, mas malaki ang iyong magiging kapalit nun. Diba? Dito nga, wala kang bakang, alagaan, wala kang lilinisan, ganyan. Hindi Pero ka wala kang mapapagod, wala aanihin. kang gagawin. Pero Oo, wala ka namang aanihin. oo. Kaya Datapat sa maraming baka, naging ano sagana to ng aanihin. mga kabataan eh. Di bali na tamad, hindi ka naman pagod. Pero gutom ka. Wala naman, no? Hindi ka nga naman pagod. Kaya sagot ko naman dyan, kung ayaw mo maghugas, huwag kang kumain. Oo, tama. Di ba? Sa akin, itong 6. Oo. Ay, nako. Verse 6. Ang mapagmataas ay nag-aaral, pero hindi natututo. Ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Mm. Ay, yung pagmataas, dyan, yung mga nagpapakadalubhal, college degree, yan. Pero ang pinag-aralan nila? Yung education ni Rockefeller. Maging empleyado, parang ganon. Maging servant. No, para maging nurse ka. Magpaka-doktor ka para maging Ngunit madaling maturuan ng taong may talino. Tinan mo, tulad ng ating mga kapitbahay na Chino. 'Di ba? Iba yung skill nila eh. Hindi sila Hindi ba ito masyadong yung mga diploma nangangaral? dependent. Ano bro? Sige bro, Ano ano daw yung pa? sinasabi mo? Ano ang iyong comment dito sa verse 6? Yung mga nangangaral daw. Oo. Ay, Yung masyadong mapagmataas, madunong. ang Opo. mapagmataas ay nag-aaral pero hindi natututo. Kasi nga hindi siya teachable eh. Hindi teachable at hindi humble ang heart niya. Sabi ng mensahero, kailangan kung gusto mong matuto, magkaroon ka ng teachable at humble heart. Kasi kapag hindi humble ang heart mo, pagka yung nagtuturo sa iyo, yung pinakikinggan mo ay iniisip mo na, naku, mas marunong pa ako diyan sa nagsasalita na yan. 'Di ba? Hindi ka matututo. Pero kung papakinggan mo, kahit sino yung nagsasalita, papakinggan mo at susuriin mo yung kanyang sinasabi, matututo ka. Kahit bata man yung nagsasalita, Opo. kung susuriin mo yung kanyang sinasabi, may matututunan ka. May bubuksang diwa. Kasi tulad na lang yun na lang mga videos ng mensahero. Every time na uulitin mo yun, ibang karunungan, ibang binubuksan. Laging may Laging may bagong bago. karunungan. Oo, pero napanood mo na yun. Pero ngayon mo lang ma-realization. May bago na naman realization. Oo. Napakalalim. Ito pala yun. Ngayon, ba't di mo lang napansin, di ba? Dati noon, ordinaryong lang. Pero may bubuksan na naman pintuan para sa'yo, o bintana. Diba? Minsan nga pag nire-review ko sis yung mga video, parang sa pakiramdam ko, parang ngayon ko lang to napakinggan. Oo. Bakit ba hindi ko ito na Parang parang tulog hindi ka ko to nun. na hindi ko to narinig noon, pero tapos ko na siya Oo, napanood. parang pinakinggan mo, pero parang tulog yung Mm. diwa mo pa. Tapos ngayon, oo nga, sinabi nga pala, ito pala yun. Ito yung iba lang ibig sabihin.
Meron Hmm. pala mas deeper meaning. Ayan. May ano pala. Ito pala ay pagwa-warning o ito pala ay paalala. Ito pala yung tinatanong, di ba? May bago siyang itinuturo. Parang lalo na ang Torah. Every time ito, totoo to ngayon sa buhay ko, pero dati nun hindi mo alam yung konsepto yun kasi hindi mo pa na-experience. Pero ito, wala nangyari sa mensahero. Parang totoo lahat, no? Nagkakatotoo yung nagkakaroon ng buhay. Ka pa dito. May ingay mo. No, iwasang makisama sa mga taong hangal, pagkat sa kanila ay walang mapupulot na aral. Okay, so mayroon pa bang ibang comments? Ito tong verse 9. Ang mga hangal ay kinukutya ang mga handog para sa kasalanan. Yung mga offering pa kayo. Ngunit sa mga matuwid ay matatagpuan ang mabuting kalooban. Bakit ba magsisin offering pa? Ay, di ba yan ang komentaryo din nung namumuno doon sa malaking bahay? Gusto nilang tanggalin? Tinagal na ba nila? Huwag daw abusuhin ang sin offering. Oo, kasi minsan lang yan. Pag inulit mo pa ang kasalanan mo, wala na natitirang handog. Tama naman. Pero kahit na kinakailangan nilang mag-sin offering, ayaw niya dahil, Oo. 'di ba? Oo. Baka naman maabuso natin ang sin offering. Kaya kahit may kasalanan siyang nagawa, ayaw niyang mag-sin offering. Hindi siya nagsisisi. Oo, Kasi hindi nga siya sayang naman nagsisisi. yung ibibili niya ng tupa o Oo. baka pa man yan. Kaya talagang sinadya niya talagang ayaw niya mag-sin offering. Oo. To verse 21. Ang mapag-imbabaw ay iwas sa kapitbahay na salat. Pagkat nais nila mapabilang sa mayayaman at sikat. Umiiwas sa mga dukha. Kasi gusto nilang mapabilang sa yung mga social climber. Oo. Isang kahihiyan ang hamakin ang maghihirap. Ngunit isang kapurihan ang sa dukha ay tumatanggap. So parang gusto nilang maging sikat. Siyempre nga naman, birds of the same feather flocks together. Diba? Mayayaman sikat. Kaya yung mga nagpapapicture sa inyo, tapos ipopost sa nakasama ko si Bro Mario. Maligtad no? Ito. Di ba katulad ng dito sa verse 31, tingnan mo. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa alahayam. Ngunit ang matulungin sa mahirap, si Yahweh ang pinararangalan. Yada. Di ba? What you do to the least of your brethren, di ba? Yung ginawa mo sa pinakamaliit, ay ginawa mo sa akin. Kaya yung pagtulong daw sa mahirap, si Yahweh ang magbibigay sa iyo Pero babalik hindi sa mo iyo. huwag mo ipapaalam sa iba kasi pag nakuha mo na yung Kapag gantimpala. ipinagmalaki mo naman, ay nako, tinulungan ko si ganito, ganyan. Wala, yun ang Tinanggap mo gantimpala. na yung gantimpala mo. Oo. 'Di ba? Yung ng tao, tama. Yung gantimpala mo ay yung pinapurihan Na-forfeit ka na mo na. Forfeited na ang reward. Galing sa kanya. Kasi yan, ginantimpalaan ka ng kapwa-tao. Kaya yung mga tumutulong dyan, magbibigay na lang ng tulong, kailangan mayroon pang media. Di ba? Oo. So, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Kaya sinabi nga ni King Forward-looking lang Hawase sila, eh. sis. Oo, Forward-looking masyado sila sa 2028. kaya nga. Pero sabi ni King Hawase, 'di ba, sa wag mong ipaalam sa ang pagtulong, Ang kaliwang wag kamay, ipapaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ang ng ginagawa ng inyong kanang kamay. oo. So sarili mo na 'yon, sarili mo ng kamay 'yon, pero hindi pa dapat malaman ng kaliwa. Mm. Ganun Kung ka-secret. ganun ka-close man sila. Mm. Pero wala daw tayong gagawing mabuti sa kapwa natin na hindi gagantimpalaan o susuklian ng alahayam. Basta yung nasa puso mo ay Oo. wala, hindi ka naghahanap ng kapalit. Kasi Diba? kahit, kumbaga, kung ginawa mo man yun ng bukas sa iyong kalooban, wala mang nakakakita, pero alam ng alahayam ang iyong ginagawa. So, sabi ng mensahero, ang reward daw natin ay hindi sa mabubuting gawa, kundi sa makatuwirang gawa. Mm. Maraming mabubuting gawa no? Oo, marami kasing mabubuting gawa, ngunit doon tayo sa makatuwirang gawa. Maraming philanthropist. Si Bill Gates, Mm. philanthropist. Marami pang Pero makatuwiran ba yung ginagawa yun ang Yun nga, question. Meron mga vested interest pa rin. ang laging katanungan, makatuwiran ba ang iyong ginagawa? Mm. Kasi yung ibang mga relihiyon at sekta, sabi nila pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, maliligtas ka. Pero hindi yung paggawa ng mabuti ang batayan ng kaligtasan, kundi yung katuwiran. Pagsunod Pagsunod sa mga kautusan covenant. na makatuwiran. Kaya nga 'di ba sabi Matthew 6:33, yung rebuild first the kingdom and seek his righteousness. Hindi seek ang sabi niya, 'di ba? Seek ba talaga ang sinabi doon? Hanapin? Ano nga ba? Anong version? Matthew 6:33. Paano ba yung ginawa ng mensahero doon? Matthew 6:33. (633) Oo. Ito sa Tagalog. Kung ganit Ngunit unahin ninyong buuin muli ang makalangit na kaharian at hanapin ang kanyang katuwiran. At ang Seek lahat nga ng talaga, material hanapin. At ang lahat ng material na bagay na ito ay ipagkakaloob sa inyo. Tapos may dugtong pa sa dyan, di ba? Oo. Ang katuwiran ay pagsunod sa mga kautusan at mga batas ni Yahweh. Deuteronomy 6 verse 25. So Oo. sabi naman sa Hero, there is no righteousness outside of the covenant. Oo. So, Kasi nasa seek, covenant oo. ang righteousness. Hanapin ang katuwiran ng alahayam. Unahin ninyong buuin muli ang makalangit na kaharian at hanapin ang kanyang katuwiran. So, yung katuwiran ang pinagbabasihan dito. Ano? 'Di ba? 'Yung katuwiran ang pinagbabasihan dito. 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 'Yung katuwiran ang p
At magagawa mo lang ang maging matuwid kung ikaw ay sumusunod sa mga batas at kautusan ng alahayang. Okay, wala na bang mga komento mga kapatid? Mag-marker na tayo sa 15. Sige po. Mahaba na. Oo. Oo. Napakayaman kasi. Bawat linya. Ang sarap Oo, ang daming i-discuss, pero Ano nga po yun? lamnamin, no? Bulay-bulayin. Oo, kung Bulay-bulayin. iisa-isahin lang natin ito, bawat Tanggapin. verse, napakayaman ng karunungan na matututunan natin dito. Tama po ba sis yung malalim na term? Bulay-bulayin? Yung Oo, namnamin? tama. Oo, bulay-bulayin. Naalala ko. Ay, grabe. Di ba, natututo tayo ng mga Tagalog, ano? Yung mga Maraming Madadaanan ganito. natin yun sa Joshua. Ay, hindi, nadaanan na pala natin ang Joshua, no? Marami mong maiisip ng mga Yung Joshua 1:8. Ito, yung verse 24, ang korona ng matalino ay ang kanyang karunungan. Ang putong ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. O, crown pala yung yung wisdom. Oo. Oo, crown. So, dapat maging maging marunong tayo kung gusto natin ng corona. Ano ba ang corona? Rulership or ano? Kasi di ba yung 1,444 mula sa Karangalan, di ba? Oo. Karangalan natin ang magkaroon ng karunungan. Yung ipamuhay natin yung karunungan na ipinagkaloob sa atin ni King Yahweh. At ito yun. Itong binabasa Hindi lang natin, theory, ito yung karunungan na ibinibigay ng alahayam sa atin. Practical, hindi theory Oo. lang, Practical instruction sa pang-araw-araw nating buhay. kumain ba sa mga? Bumili ako sa Bataan. Masarap daw itong tinapay. So, meron tayong musika, sis. So, ano ba ang inyong preference? Bahala ka na, sis. Surprise us. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat sa mga leader. Salamat sa mga buhay nyo, mga kapatid. Dahil Salamat kay Bro nakakasama Mario. kami sa pagbabasa. Oo, at pinaunlakan tayo sa pagbabasa kahit kalahati. Pagaling ka, Bro Mario. Okay, Well, pagaling ka Sabat, bro. bukas. Hanggang sa muli, Yeah. mga kapatid. Maraming salamat. Salamat po. Shalom. Ang bilis. Sabat agad bukas. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagala, na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas, ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papuri pagsamba, alay sa'yo. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagala, na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas, ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit
higit sa'yo. Papurit pagsamba, alay sa'yo. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagala, na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas, ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papurit pagsamba, alay sa'yo. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papurit pagsamba, papurit pagsamba, papurit pagsamba, tanging sa'yo.